ang istorya ni Biggie. Dito lang yan sa Blade Stories with Mr. Right. Dear Mr. Right, pakitago na lang ako sa pangalang Miggy. Napasulat ako sa iyo dahil gusto ko lang rin tumulong sa mga tulad ko na may pinagdadaanan. Didiretsuhin ko na. 2 years ago, I was diagnosed with PDD or Persistent Depressive Disorder. Mahirap. Sobrang hirap. Hindi siya kaartihan na tulad na sinasabi ng iba. Hindi lang to simpleng lungkot na manood ka lang ng isang comedy show, tatawa ka na. Battle siya. Everyday battle na kailangan mong mapanalunan. Pagising pa lang sa umaga, parang may kalabang ka na hindi mo nakikita dahil nasa loob mo mismo. Naiiyak ka na lang na sa dami ng rason, hindi mo alam kung ano ang dahilan. Kinakabahan ka na hindi mo alam kung ano ang kinatatakutan mo. Hindi madali, di ba? Pero kinakaya ko. Nagpa-therapy rin ako at uminom ng gamot. Nakatulong naman. Malaki ang tulong pero di lang naman sa therapy at sa gamot kakakapit. O, baka sabihin na naman ng iba, hindi kasi nagdarasal kaya nagkakaganito. Para sabihin ko, ang taong nawawalan ng pag-asa, sa dasal talaga kumakapit. Kaya hindi dapat husgahan ng may mga tulad kong pinagdadaanan. May Diyos pa rin kami. Mahalaga rin, Mr. Right, ang support galing sa pamilya at mga kaibigan. Pero bukod sa mga to, gusto ko lang i-share na nakatulong sa akin ang pag-aalaga ng pets. Na-divert kasi ang attention ko. Una, bumili ako ng aquarium at isda. Nakaka-relax para antukin ako sa gabi, lalo na at may mga pagkakataon nag-alaga ako ng aso. Pangalan niya Max. Ang sarap lang sa pakiramdam na pagising ko sa umaga, kahit ang bigat ng katawan ko at ayaw kong bumangon, may tatabi sa akin at sisiksik. Parang sinasabi niya na, bangon na, laro na tayo. Nagkaroon ako ng focus kahit papano dahil nagilibangan ko ang pagtuturo ng tricks kay Max. At ang last na binili ko, hamsters. Nakakatuwa dahil ang bilis nilang dumami. Nagbibreed na rin ako ngayon. Nakakapagbigay ng happiness kapag nakikita ko na may nanganganak sa kanila. Parang nai-encourage ako na lagi ay may bagong buhay. Tapos nakikita mo na ang paglaki nila. Malaking bagay din na nagiging busy ako sa pag-aalaga sa kanila. Nalilipat ang atensyon ko sa kanila kaya mag-iisip ako ng mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko sinasabi na effective to sa lahat, pero pwedeng subukan. Nag-work sa akin, baka mag-work din sa iba. Pero ang pinakasun ko para sumulat at kaya ako ipinadala ang kwentong ito ay para magbigay ng awareness sa mental health. Mahalagang may nakakausap. Mahalagang may nakikinig sa iyo. At mahalagang may nakakaintindi. Kaya sa lahat ng may pinagdadaanan, laban lang. At sa mga nakakaunawa, maraming salamat. Ito lang Mr. Right at thank you sa inyo. Ito ang aking Blade Story, Mickey. Ayan Bladers ang kwento ni Miggy at para doon sa mga kakapasok-pasok lang, ang pinag-uusapan natin ngayon ay about sa mental health at yung pag-aalaga mo ng pets. So, bibigyan lang kita ng maiksing recap tungkol doon sa letter o doon sa sulat na binasa natin na ipinadala sa atin ni Miggy. Sumulat sa atin si Miggy dahil nakakaranas siya ng depression. And na-diagnose siya na meron siyang depression. Nagpa-therapy, naggamot, pero hindi lang yun ang ginawa niya. Tinulungan pa rin niya yung sarili niya at nag-alaga daw siya ng hayop. At para sa kanya, kahit papano nakatulong ang pag-aalaga ng hayop. Dahil na-divert yung attention niya, nagkaroon siya ng pagkakaabalahan at nakikita niya, every time na meron siyang bago doon sa mga alaga niya, nakakaramdam siya na may bago sa kanyang sarili. May bagong buhay at meron siya nilulook forward. Pero ang pinaka-aim niya kung bakit siya sumulat sa atin yun, ay para na rin magbigay ng awareness na hindi biro ang ganitong klaseng sitwasyon, na hindi kaartihan at hindi lang dahil sa gusto mong malungkot kaya ka nalulungkot. Diba? May mga sinasabi yung iba kasi raw hindi raw nagdarasal kaya ganun. So sinabi sa atin ni Miggy na hindi. Dahil ang taong nawawalan doon ng pag-asa ay dasal ang unang kinakapitan. Kaya dapat hindi sila husgahan. So yan yung sulat na ipinadala sa atin ni Miggy. Kaya sabi ko nga kung ganito ang yung pinagdadaanan, kung nakakaranas ka ng depresyon, nakakaranas ka ng anxiety, nakakaranas ka ng sobrang lungkot at hindi mo alam kung ano talaga yung dahilan.
Tumuto ka na dito at pag-usapan natin yan. I-comment mo na rin kung ano yung nararamdaman mo ngayon. O baka naman pinagdaanan mo to at ano yung ginawa mo. O baka may kakilala ka na kasalukuyang ganito yung nararamdaman. I-tag mo na siya. I-share mo ang video na to. Awareness to, kailangan malaman ng mga tao kung ano ba talaga ang klaseng paghihirap na dinadanas ng isang taong nakakaranas ng ganito. Ito yung isang hindi birong issue na dapat hinaharap talaga natin. Hindi natin dapat iniisang tabi ang nararamdaman ng ibang tao. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na okay lang yan kung hindi naman talaga okay. At isa yun sa pinakamasakit na maririnig ng isang tao na nakakaranas ng depression. Ang sabihin sa kanya na okay lang yan. Bladers, paano magiging okay ang isang sitwasyon kung hindi nga okay? Diba? Paano mo sasabihin sa kanya na ayos lang yan kung hindi naman talaga ayos? Mahirap ang dinadanas ng isang tao na nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon. Ang nakakaranas ng depression. Totoo yung sinabi dito ni Miggy na everyday battle. Araw-araw ka nakikipaglaban sa ganitong klase ng sitwasyon. Sabi ni Kyle Bever Escueta de la Vine, depression is not a joke. Sa iba sadya nakakatawa pero sa mga kagaya kong dumadanas ng ganito, hindi madali para labanan ang lahat ng to. 3 days ago, I was diagnosed from my doctor that I have a depression. Hindi madali pampakalmang gamot at pampatulog ang kinakapitan ko. Takot ako makipag-meet sa psychiatrist doctor ko na nirefer ng doctor ko, kaya 1 week ako nasa gamot lang kumakamit. Hindi madali. Panic attack at isip ang siyang kalaban mo. Nakakapanghina pero laban lang, kapit sa Diyos, dasal. At malamang may kasunod pa to, pero yung mismong gustong sabihin sa atin ni Kyle, yung mismong thought ng message na ay nandun. Sa madaling salita, Bladers, hindi madali ang dumanas ng ganito. Totoo yun, natatakot ka, hindi mo alam kung ano yung kinatatakutan mo. Kakapit ka sa gamot, kakapit ka doon sa mga bagay na alam mo pwede mong kapitan dahil nanghihina ka. Pero patuloy kang lumalaban. Napakahirap dumanas ng ganyang klaseng karamdaman. Sakit to. Let's admit that. At hindi dapat pinagtatawanan. At doon sa mga tao nagsasabi na choice mo maging masaya, teka lang. Hindi ka pwede magsabi kung hindi Bladers, magbabalik tayo. Dito lang yan sa Blade Stories with Mr. Right. Sabi ko nga kanina, kung nakakaranas ka ng depression, ng anxiety, ng sobrang lungkot na hindi mo alam ang dahilan, ito na yung chance para pag-usapan natin yan. Pag-aanin natin yung nararamdaman mo, pag-aanin natin yung dinadala mo. I-share mo na itong video na to doon sa mga kakilala mo na posibleng nakakaranas din ng ganito. Ito yung mga pagkakataon na dapat maintindihan sila at malaman nila na meron nakakaunawa at talagang naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan nila. Again, pinag-uusapan natin dito yung letter ni Miggy tungkol doon sa kanyang dinadanas na depression at tungkol doon sa pag-aalaga niya at kung paano natin kanina, isa doon sa message na nabasa natin ay galing kay Kyle na kasulukuyan siyang nakikipaglaban sa ganitong klaseng kondisyon. Nagpa-doktor siya, binigyan siya ng gamot, nagte-therapy siya, pero may takot pa rin, di ba? Hindi kasi ganun kadali yun at hindi ganun kabilis. Mahabang proseso to. Maraming gagawin, maraming pagdadaanan at hindi madali at seryoso itong laban na hinaharap ng mga tao na nakakaranas ng depression. And sana maintindihan to ng mga tao. And pauulit-ulit yung sasabihin na hindi kaartihan at hindi nakakatawa yung tao na nakakaranas ng ganito. Ang pangit man sabihin, pero sana huwag maranasan ng mga tao nagsasabi na okay lang yan at choice mong maging malungkot. Hindi lang basta to sadness. Hindi lang basta lungkot ang nararamdaman ng isang taong dumaraan sa depression. Maraming triggering factor. Pwede nangyari na nakaraan sa pamilya mo, yung kasalukuyan mo, pagkawala mo ng trabaho, pagkawala ng girlfriend mo, o may nangyari mismo sa'yo na hindi natupad, na parang yun yung nag-down talaga sa'yo. Nasira yung diskarte mo sa buhay, nawalan ka ng direksyon. Sabi ni Line, minsan cause talaga ng depression ang problema pampamilya. Sa amin mga OFW, kadalasan nangyayari yan talaga. Agree rin ako kay Line, lalong-lalo na kung malayo pa sa iyong mga pamilya. Wala kang sasandalan, wala kang kakapitan,
At wala yung mga bagay na pwede mong ikwento. Wala yung mga taong kukwentuhan mo kung ano yung nararamdaman mo. Mahalaga na may nakikinig sa mga taong nakakaranas ng ganito. Mahalaga na naiintindihan mo sila. Kaya kung may kakilala ka na pakiramdam mo, parang nakakaranas ng ganito, i-message mo naman siya. Napakahalaga ng isang message. Kung text man yan, piso lang yan. Kung messenger man yan, hindi ka, bakit kung meron ka namang internet access, i-message mo siya. Kwentuhan mo siya. Sabi pa ni Lynn sa akin yan, pwede jacket kasi winter na dito sa Saudi. Ay, malayo, sayang, di ba? Okay, so pinag-uusapan natin again yung depression na pinagdadaanan ni Miggy. At sabi, meron dito isa na nagpapatuloy na mahirap talaga. Ito yung paggising mo pa lang sa umaga, kinakabahan ka, natatakot ka. Hindi mo alam kung anong dahilan. Hindi ka makatulog sa gabi, natatakot ka matulog dahil paggising mo, iba yung pakiramdam. Parang ang bigat-bigat. Kaya lang naman, paggising ka, gusto mo nang matulog dahil nahihirapan ka sa pakiramdam na nararamdaman mo. Diba, ang hirap ng ganitong klaseng sitwasyon, ang hirap ng ganitong pinagdadaanan. So please, do sa mga nakaranas na ng ganito, ano yung ginagawa mo? Ano yung mga nararamdaman mo? Ano yung mga posible nating gawin para kahit paano gumaan yung nararamdaman natin? Comment mo na yan and share mo na rin itong video na to. Ang hahanapin mo lang, Blade Auto Center. Yan lang ha, ayan lang. Comment lang ng comment. Sabihin mo kung ano ba, saan ba tungkol? Ano ba nararamdaman mo? Ano yung nagtitrigger sa'yo para maramdaman mo to? Na-experience mo na ba na nagkaroon ka ng depression? Ano yung nakatulong sa'yo? Nagpa-doktor ka ba? Gaano kahirap? Gaano katagal bago ka naging okay? Yan yung mga question na dapat nating alamin. Ano ba ang nagiging sanhi ng depression? Bakit natin nararanasan yan? And sana gamitin natin sa tamang konteksto at tamang paggamit ang salitang depression dahil hindi yan biro. Diba? Hindi yung sa konting bagay, asap gagamitin mo siya agad. Diba? Kailangan din naman bina-validate mo kung ano yung nararamdaman ng ibang tao. Sabi ni Dulce Damael, depression is a silent killer. Agree. Alam nyo, ang daming mga tao ang tinatapos ng kanilang sariling buhay. Well, minsan ito yung dahilan. And sasabihin nila, pagtakas yun, ang duwag na magagawa nun. And para sabihin ko sa'yo, katapangan din yun. Mali, pero katapangan. Bakit? Para tapusin mo yung buhay mo, kailangan maging matapang ka. And sila hindi na nila kinaya dahil ang bigat ng kanilang nadarama. Hindi yan maintindihan at mararamdaman ng isang ordinaryong tao na hindi nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon. Dahil hindi mo alam na araw-araw kailangan mong maging matapang. And araw-araw kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mo. Ang hirap, di ba? Ang hirap na araw-araw makikipaglaban ka sa isang bagay na hindi mo alam kung mananalo ka. Kaya yung mga nakakatao nakakaranas ng ganitong sitwasyon, yung mga nade-depress, isa sila sa pinakamatapang na tao sa buong mundo. Isa sila doon sa mga tao na yung tapang hindi mo pwedeng hatulan, hindi mo pwedeng sabihin na basta-basta lang. Dahil malaking bagay ang ganitong klaseng sitwasyon na meron kang nakakausap at meron kang nakakasama para pag-sharean ng iyong nadarama. Okay? And yung mga ganitong klaseng sitwasyon, sabi nga natin si Miggy kanina, nag-alaga siya. Ikaw, sa tingin mo ba, nakakatulong talaga yung ganito? Sa tingin mo ba, kapag meron kang alaga, kahit pa paano, madadivert yung attention mo. Kasi kung titingnan natin yung kwento ni Miggy, ang laking bagay sa kanya. Ang laking tulong sa kanya nung nag-alaga siya. Tama yun ba? Naging busy siya. So kaysa mag-isip siya ng kung ano-ano, nakukuha yung attention niya sa mga alaga niya. Nagkakaroon siya ng fulfillment, di ba? Nagkakaroon siya ng satisfaction. Sabi niya, tinuturuan niya ng tricks yung mga alaga niya. At sabi niya, okay naman daw. Kasi kahit pa paano, meron siya pinagkakaabalahan. Napapagod siya sa paglilid siguro ng mga kulungan ng mga alaga niya. So, meron din siyang diversion niya kung ano yung mga bagay na ginagawa niya kaysa isip siya ng isip at lalo siyang lalasunin nung ganung pakiramdam. So, comment ka na. Kung meron ka rin ganyang pakiramdam, share mo yung video na to. Nakaranas ka ba ng ganito? Sabi ni Dean, pagtitiwala na lang talaga kay Lord at tanging makakapitan na mga taong nasa stage ng depression, dasal at pagmamahal ng pamilya ay mahalaga. Agree. Mahalaga ang support. Support system ang kailangan ng mga ganitong klase. And yung pag-aalaga, siguro part na pagiging support system mo yan, di ba? Kasi alam mo, kahit papaano na may isang nagiging loyal sa'yo, lalo na kung alam mo at nararamdaman mo na yung alaga mo, mahal na mahal ka rin. Yung hindi ka iniiwan. Sabi nga dito ni Max, di ba? Ni Miggy, si Max, yung alaga niya, so morning, pupuntahan siya rin sa kama, sisiksikin siya at parang sasabihin sa kanya na para bangon na, laro tayo. At least may nagmo-motivate sa kanya na alaga niya at para magkaroon siya pa rin ng rason para ituloy. Okay, sige, tuturuan kita ngayon ng bagong tricks at kapag nakita niya na naging okay yung pagtuturo niya ng tricks, so nagkakaroon siya ng achievement sa buhay. Kailangan lang talaga uling maboost yung personality niya. Parang kailangan lang talaga niyang makita yung self-worth niya na meron pa rin siyang halaga. So kung ano man yung mga bagay-bagay na ginagawa niya na kailangan meron siyang na-achieve sa araw-araw dahil yung araw-araw na battle
ito ng kanyang buhay. So, kay Miggy, hopefully, magtuloy-tuloy na yung progress ng pagiging okay mo. Sabi ni Christy Pineda, naghahanap ako ng mga katulad ko, nakaka-experience ang tulad ko kasi hindi sila nang huhusga. Agree, that's the reason why, ang sabi ko nga, kung ganito yung nararamdaman mo, i-comment mo na, and ito, nagiging venue tayo para maramdaman din ng mga tao na nakakaranas ng ganito na hindi biro yung ganitong sitwasyon, di ba? Sabi ko nga kanina, ang makakapagsabi lang ng yung nararamdaman, yung taong dumanas din ng ganito. Diba? Sabi nga ni Christy Pineda, naghahanap siya ng mga tao na nangangailangan din ng atensyon ng tulad ng ganito, yung makakaintindi sa kanya, na alam at pinakikinggan kung ano yung pinag-uusapan. So, doon sa mga tao na nagsasabi ng okay lang yan, nag-iinarte ka lang, sasaya ka rin at maayos ng lahat. Hindi ganun yun kadali. Okay, and subukan natin yung sinabi ni Miggy na try mong mag-alaga, baka sakaling makatulong, di ba? Baka sakaling magkaroon ng progress, maging okay ka kahit papaano, hindi man totally na mawala, pero sa pag-aalaga mo ng pets, pagkakaroon mo ng hayop, abay baka mamaya maging okay na, di ba? And syempre kapag meron kang alaga, dapat naman inaalagahan mo talaga siyang mabuti. At meron din tayong inihanda rin na pyesa para dito sa kwento na isinare sa atin ni Miggy. Kadalasan kasi, yung mga taong nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon, okay, sige, diretsuhin natin, nakakaranas ng depression, sinasabi nila okay lang sila. But deep inside, hindi. Warak na warak yan. Durog na durog yung nararamdaman nila. Pero patuloy na sinasabi na okay lang sila at okay lang ako. Yan yung lagi mo marinig, kumusta ka? Okay lang. Pero bakit may lang? Ibig sabihin, may kulang. Kaya okay lang. So pakinggan mo, Bladers, itong pyesa na ginawa ko. Baka makarelate ka dito. Lalong-lalo na yung mga taong dumaranas ng ganitong klaseng sitwasyon katulad ni Miggy. Dito lang yan sa Blade Stories with Mr. Right. Okay lang ako. Isa sa mahirap gawin ay ang magpanggap. Yung sitwasyon na sa pagluha ay hindi ka na makakurap. Patuloy mo pa rin tinatanggap. Na kahit di mo makita ang dahilan kung bakit ka naghihirap, ang rason ay patuloy pa rin hinahanap. Pero sasabihin mo pa rin, okay lang ako. Dahil alam mo may mga taong umaasa at naghihintay sa iyo. Kaya kahit pasuko ka na, sasabihin mo pa rin, ayos ka lang talaga. May mga pagkakataon na gusto mo nang hubarin ang iyong maskara. Maskara na nagtatago ng iyong malungkot na mukha. Pero napipigilan ka dahil ayaw mong sa iyo ay may maawa at ibigay ang kalinga na dapat sana ay ikaw ang gumagawa. Kaya sasabihin mo pa rin, okay lang ako. Dahil alam mong maapektuhan ang mga taong nag-aalala at nagmamahal sa iyo ng totoo. Dumarating ka rin sa oras na parang gusto mo nang umayaw. Yung ang lahat ng bigat sa iyong damdamin ay ubod lakas mong isinisigaw pero mas pipiliin mong manahimik dahil may kinabukasan kang tinatanaw at ang iyong mga panaginip ay hindi pwedeng maagaw. Kaya sasabihin mo pa rin, okay lang ako. Dahil hindi pwedeng sukuan ang mga nasimulan dahil alam mong ang mga pangako mo sa kanila ay dapat mabigyan ng katuparan. Minsan parang ayaw mo na rin gumising sa umaga dahil ang katawan mo ay pagod na at ang puso mo ay nakakaramdam ng hapo pero pilit mo pa rin tinatago. At kahit galit ka sa mundo, sinusubukan mo pa rin maging maamo. Kaya sasabihin mo pa rin, okay lang ako. Dahil ito ang laban na binibigay sa iyo at hindi ka pwedeng matalo. Pero hanggang kailan mo masasabing okay lang ako? Isa ka rin lang namang tao na marunong masaktan, matakot at maabuso. Hanggang kailan mo masasabing okay lang ako? Kung parang buong buhay mo ikay sasakripisyo, hanggang kailan mo masasabing okay lang ako? Kung ang damdamin mo ay parang nang naaabo. Pero ganoon talaga, kailangan okay ka. Isipin mo na lang sa dulo, mararamdaman mo ang saya at ligaya. Batid ng langit ang iyong pagsisikap kaya hindi niya hahayaang habang buhay kang maghirap. Darating din ang panahon na hindi mo nasasabihin na okay lang ako. Kundi okay ako dahil yun ang totoo. Later, yan ang pyesa na okay lang ako. So,
lagi mo rin tatandaan na okay lang ang hindi maging okay. Ha? Okay lang ang hindi maging okay. Okay lang na umiyak. Okay lang na malungkot ka. Okay lang na maramdaman mo yung bigat na iyong nadarama. Pero dapat lumaban ka. At yun ang mas mahalaga. Sabi ni Jen, relate. Marami nakaka-relate, marami nakakaramdam ng ganitong klaseng sitwasyon. At sana mas magkaroon tayo ng broad knowledge, mas umintindi tayo, mas umunawa tayo sa mga ganitong klase. Sabi ni Christy Pineda, masasaya rin ang buhay kapag tagumpay. Agree. Yan din naman yung kailangan at hinihintay ng mga nakakaranas din ng depression. Yung may mangyari sa kanila na something good. Sasabihin nila, ang dami nangyayari sa iyong buhay. Ako nga, ganito huwag mong i-compare ang nararamdaman mo sa nararamdaman niya. Dahil magkaiba kayo. Hindi mo dala ang dinadala niya at hindi mo pinoproblema ang problema niya. Kaya wag na wag mong ikukumpara ang nararamdaman ng isang tao na nakakaranas ng depression sa nararamdaman ng iba. Sasabihin mo, si ano nga, mas mabigat yung problema, ikaw pa kaya? Mali. Never invalidate the feelings and emotion ng mga tao na nakakaranas ng ganito. Lynn Romero, relate ako sa pyesa mo, Mr. Right. Okay lang ako, maski hindi naman talaga. Dahil yan tayo. Nature na siguro ng tao yan. Nasasabihin na okay ka lang maski hindi kasi ayaw mo maging papigat. Dahil kapag ikaw kinarga ng ibang tao, mas mararamdaman mo na parang useless ka, na parang wala kang silbi, na parang wala kang halaga. At ayun yung ayaw natin maramdaman kahit kailan, di ba? Ayaw nating maging pabigat sa iba. Sabi ni Christian, naghahanap ako ng mga katulad ko na naka-experience tulad ko kasi hindi sila nanghuhusga. And you found the right program. Bladers, ito yun. Hindi ka huhusgahan. At ako mismo, makikinig ako sa'yo. Alam ko ang pakiramdam ng nakakaranas ng ganito. Lynn Romero, hindi dapat gustahan ng mga tao nakaranas niya. Kailangan nila pagmamahal, kausap at pangunawa sa pinagdadaanan nila. Agree, 100% agree. Huwag mong i-judge, huwag mong husgahan. Bagkus dapat mo silang pakinggan. Kailangan nila na makikinig sa kanila. Kailangan nila ng paglalabasan ng nararamdaman nila, ng niloloob nila. Mahirap. Mahirap. Yun lang ang word na pwedeng i-describe sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi madali, mahirap, at hindi simple. At huwag na huwag mong ikukumpara ang sitwasyon nila sa iba. Ang nararamdaman mo, posibleng hindi nila nararamdaman. Kaya please lang, salamat kay Miggy sa pag-share ng kwento niya. And hopefully this video ay maraming makagising sa isip ng ibang tao, lalong-lalo na yung hindi nakakaudawak sa kung ano ba talaga ang nararamdaman ng isang taong kasulukuyang dumaranas ng depression. Uulitin ko, mahirap. At alam ko ang pakiramdam na yan. Why? Dahil isa ako sa meron yan. At sinasabi ko sa'yo, napakahirap. Ayaw mong gumising sa umaga dahil parang hindi mo na kaya. Gusto mong matulog dahil ang bigat ng iyong nadarama, pero ayaw mong gumising. Kasi ang hirap nga. So di ba ang hirap nun? Komplikado. Gusto mong matulog pero ayaw mong gumising. Pero pag natulog ka naman, ang bigat ng pakiramdam mo pag-gising mo. Pero dahil pag-gising ka, ang bigat na nararamdaman mo, gusto mong matulog. So di ba, you against yourself. So mahirap. Marami kang dapat na isaalang-alang. Okay? So doon sa mga tao na nanghuhusga sa nararamdaman ng iba, please lang, huwag. Mas dapat mong intindihin, mas dapat mong maunawaan. At sa mga tao na nakakaramdam ng depression, para sabihin ko sa'yo, isa ka sa pinakamatapang na tao sa mundo. Dahil araw-araw mo pinaglalabanan to. Kapit lang, laban lang, pasasaan at matatapos din itong laban na to. Pero sisiguraduhin natin na sa dulo ng laban na to, tayo ang mananalo. Maraming salamat sa iyo, Bladers.